Alright, hello everyone. Today we're going to talk about Spanish period of Philippine literature. So, yes, this is a lit review. So, let me remind you again that the Spanish came here in 1521 and then ended their colonization till 1898. Again, the timeline Spanish colonial period 1521 to 1898. Pero it is divided into two. Early Spanish period 1565 and then 1863. When you say colonial period, ito po yung pagdating mismo hindi po yung pagdating ni Ferdinand Magellan. Yung colonial period po, yung may hawak na sila sa bayan natin is yung the moment na pumunta na dito si hindi General MacArthur, si General Miguel Lopez de Legazpi. Yan yung formal colonization. Sila na yung humahawak ng Pilipinas. Yes. And then, 1565 to 1863. Ngunit, at some point, 1863, nagkaroon ng Cavite Revolt, 1863 then onwards na mga taon ay nagkaroon ng revolt. That's why it became a revolutionary period. Started 1864 to 1896, but it definitely ended in 1898. Okay. Spanish arrival symbols. So, ito po yung mga simbolo ng mga Espanyol. Lakin ko muna. Ang espada or swords, that means expansion, military forces. And then cross, yung Kristyanismo or Katolisismo, evangelization. Yung pagpalaganap ng Kristyanismo. Kapag tinanong kayo kung ano ang first European contact, first who traveled the world, it's Magellan. Okay? 1521 Magellan, but he was killed in Battle of Mactan. Saan ba yung Mactan? Cebu. So, arrival niya, you can consider this as 16th century. 16th century. Ngayon, if you, like I said, there, the considered timeline na masasabi mong Spanish colonization starts in 1565, specifically October 1. I-compare natin ngayon, estimation is 500 years ago. Okay, 500 years ago. October 1, 1565, dumating si Miguel Lopez de Legazpi. So, i-minus natin ng 1565. 1521 minus 1565, that will be 42 years later. So, 42 years sila nagpaplano kung paano sasakupin ang Pilipinas. Kung paano nila ipapasok yung mga militar nila. And then, literary growth naman, it was flourishing 1565 until the Cavite Revolt. When you say the literary growth, yung mga Espanyol na literatura. Ngunit nung nag-Cavite Revolt, nag-aaway-away na nung nag-backlash na ang mga Pilipino noong 1872. Again, kailan yung Cavite Revolt? 1872. Nung dumating na yung point na hindi na kaya ng mga Pilipino, lumalaban na sila pabalik. Medyo wala na po yung Spanish literature sa Pilipinas, no? Napalitan na po ng revolutionary literature. Kung saan matatagpuan nyo dito ang mga nationalistic theme, revolutionary theme. Excuse me. Oh my God. Okay. Bless me. Spanish rule duration naman tayo. Kung walang 333 years, to be exact, kasi 1565 minus 1898, that would be 300, minus ba? Yeah, no, you just have to add up every year.
That will be 333 years in exact. Pero kapag wala namang ibang option, kapag 300 years lang nakalagay dyan, then consider that as an approximate year. Okay, ano bang impact ng mga pagdating ng Espanyol dito sa Pilipinas? Unang-una po is Katolisismo. Sila po ang dahilan kung bakit laganap po dito ang Katolisismo or Christianity. At sunod is pagpalit ng pangalan, no? Surnames. Sino ba ang general na nagpalit ng mga surnames ng mga Pilipino para mas madali ang taxation at saka census? Si Claveria. Baptism naman kasi Kristyanismo tayo, no? That is, yes, baptism. Hindi po mawawala ang baptism sa Christianity. Hindi lang po yan sa Catholicismo, okay? Hindi lang po yan. Next, we have stone and brick. Yan po ang mga lifestyle changes, ngunit hindi po sa lahat ng Pilipino. Bakit po? Ang lifestyle changes po is para lang po sa mga elite or yung may kaya. Bakit may mga elite ng mga Filipino, ma'am? Dahil po sa sinabi ko kanina, hindi pa pala tayo nakarating doon. Wait lang, bakit hindi na-mention ano dito sa baba? Well, anyway, that I will explain later kung bakit nagka-lifestyle changes, no, mga Filipino. But let me enumerate first ano yung mga lifestyle changes ng mga elite Filipino or yung may kaya. Unang-una, change nila yung usual na kahoy at saka abakan na pamamahay naging stone and brick houses. Pangalawa, may mga piano na at saka kubiertos, no, kitchen utensils. At saka meron na silang sariling carriages or kalesa, di ba? Then trains and boats. Hindi ibig sabihin na train yung train talaga, ha? Para siyang trail lang ata. And then, fiestas. So, yun, sa kanila galing ang mga fiestas, guys. So, ang prior content ng fiesta is mga santo. Example, Saint Augustine. Yan, pinipiesta nila yan. Ang Pope, meron na pong Papa noon sa mga colonization times, no, era. At saka yung every time na magpapalit ng gobernador general dito sa Pilipinas, no? 'Di ba? Nagpapalit ng gobernador general tapos ang saya-saya natin mga 'di ba tayo mga tanga-tanga lang. Parang nagpapalit na ng mga ng bagong lulupig sa atin. Yay! Parang ganun na. So, ayun. Anyway, last one is cockfight. Ano yung cockfight? Tanungin nyo yung mga papa nyo at yung beloved sunoy nila or roosters. So, yun ang cockfight. Sugal. Pati na yung horse races at saka theater. Theater, ito yung pagdudula, no? Ma-explain natin yan. Pagdudula or performance. May kumakanta dyan, may nag-acting and so on and so forth. Ayan. Social structure naman tayo. Formation of social classes. Again, social structure po dito, hindi po niyo makakaila na may mga yayaman and saka mga may-ari ng mga lupain. And then, higher education. Meron na pong higher education. Ma'am, ano yung higher education? Di ba may elementarya tayo? May elementarya. Tapos sunod is sekundarya. Ano pa yung susunod? College. Yan, higher education na po yan. Diyan na po pumapasok yung pagsastudy ng medicine, law, teaching, agriculture, and etc. Diyan natin mahahalimbawa si Jose Rizal, no? And others, et al. Sina Emilio Jacinto, sina Marcelo del Pilar, ano pa, kalimutan ko na. Triumvirate ano yung rekan? Yung tatlo na magigiting na manunulat yung naalala ko. And yes, they also established schools, no? Halimbawa na dyan yung UST or University of Santo Tomas. Meron ding maraming grammar books, no, na ilimbag noon gamit ang Filipino, wika ng Filipino. Una is Tagalog, at saka Ilocano, at saka Visayas. Ito yung major languages dito sa Pilipinas na nagawa ng grammar books. Ibig sabihin,
Ano po makikita natin sa grammar books, ma'am? Diyan po makikita nyo ang example, a Spanish word, then katumbas nito na Tagalog word, Ilocano word, or Visayas word. Yan. Diyan makikita nyo ang grammar book. And kung, like sinabi ko kanina, ma'am, bakit may lifestyle changes itong mga minention mo kanina? Dahil po yan sa Manila Acapulco trade. So ito po yung kauna-unahang trade, no? Kauna-unahang trade na dala-dala ng mga Spanish colonizers. So, nagsimula ng 1565, natapos siya ng 1815. Mga 250 years ata. 250 years siya nag-operate. Dito, nakaka-trade ang mga Pilipino sa Latin America. Saan? Saan specific na bansa or kontinente? Sa Latin America. Wait lang. Latin America, specifically sa Mexico. Yan, Acapulco. So, ano ba nakuha ng mga Filipino nung nag-trade tayo sa ibang bansa? Unang-una, nakuha natin ay mga liberal ideas. Iba pala ang mga tao doon kaysa dito. Hindi sila, may liberal, may karapatan silang mamili sa kanilang gobernador, sa mga namumuno sa kanila. May kalayaan sila, hindi sila forced labor, hindi sila sinesensored, no? Hindi kailangan na mamuno or hindi kailangan mag-dominate ang religious, no? May karapatan ng bawat Pilipino at hindi lang, number one ito is the liberty of every Filipinos to have equal justice or equal access to justice. Yan po. At pangalawa, like I said, no, bakit nagbago ang mga pamumuhay ng mga elite na Filipino? Dahil po sa Manila Acapulco trade, merong nabuo na middle class na status, no? Merong naging mayaman. Nakabuo ng mga bahay na gawa sa bato or bricks. Naging kaya nilang ipadala ang kanilang mga anak sa ibang bansa upang mag-aral, no, ng European education. And next, speaking of education, no, European education to only some Filipinos, hindi po lahat, okay? Like I said, yun lang pong may kaya, yung may mga mayayaman, yung may pera na po. And then, ano bang impact ng European education, ma'am? Again, the liberty and freedom ideals brought back. Kung ano nakikita nila doon sa Europa, dinala nila dito sa Pilipinas. Sabi ni Jose Rizal, "Huy, alam niyo ba? Ang mga tao doon hindi pino-force. Kaya nilang mag-aral, mga kababaihan. Pwede mag-aral doon, hindi kailangan maging tao-tauhan sa bahay." Alam mo ba yung sa kay Crisostomo Ibarra, di ba sinabihan, I don't know, you can confirm this, but basta yung makita ko sa version sa GMA, di ba sinabihan niya si Maria Clara na, "Uy, alam mo ba, ang mga kababaihan doon sa Europa ay pwedeng magturo." Tapos sinabi ni Maria Clara, "Totoo ba? Gusto kong magturo sa mga kabataan, lalo-lalong na sa musika." Ganon. Diba? Those are freedoms, ideals galing sa ibang bansa ay hindi po galing dito. No? Kasi mahilig tayong magpa-colonize Or di kaya, wala tayong sense of nationalism at that time. Kasi kinain na tayo ng sistema. Next is nationalistic consciousness. Ayun, nationalism. Ibig sabihin ng nationalistic consciousness, ito yung nationalism o pagbuo ng konsepto sa utak natin na kailangan magli-lead ang mga tao dito at hindi dapat tayo inaapi sa sarili nating bayan, no? Yan yung isa sa mga cause ng European education. And among children of middle-class Filipino sent to Europe, yan lang po ang nakakapunta ng Europa. Ma'am, paano sila nakakapunta ng Europa? Alangan man mag-swim sila from Philippines to Europe, no? Hindi. Sumasakay sila ng barko. Pero yung barko nila is hindi po di gasolina, but
through coals or charcoal, nagiging steam. Alam niyo yung gamit ng Titanic? O, yun po. Okay, proceed tayo. Nung time na nagamit natin, we have 15 minutes consumed. Okay, dito na tayo sa influensya ng mga Espanyol sa Philippine literature. So, balik tayo. Before tayo mag-proceed sa Spanish, Spanish era, dito muna tayo sa Philippine or pre-colonial literature ng Pilipinas. Ano ba ang buhay ng ano bang buhay ng isang manunulat sa literatura noong bago pa dumating ang mga mananakop? Ito po yung mahahanap nyo kapag pag bumalik kayo, mag-time travel kayo before dumating ang mga Espanyol. Unang-una, laga na po ang epiko. Ano ba yung epiko? Nako, mahaba-haba ang pagkukwentuhan natin sa epiko. Di ba? Ilang araw tayo nagtutalk na about epiko. Yung Biag ni Lamang and many more. Sundayo, sa Subanen. Di ba? Maragtas sa mga Visayas, Lagda, ano pa yon? Marami pang iba. So, yun ang mga epiko. It's all about supernatural and heroism. May hero dyan, epic hero. Legends naman, ito yung folktales, Kwentong bayan, For example, Maria Makiling, so on and so forth. Or yung Balete Drive, That is modern. Modern na yan. May influensya na po yan ng Hindi na po yan kasali. Pero meron ang mga Balete Drive, mga Encanto, so on and so forth. Next is songs and, songs. When you say songs, folk songs, Lagyan natin to ng folk songs. Ayan. And then riddles, bugtong-bugtong, yun yung mga games ng mga tao noon na pautakan, Pautakan. And then, next is the proverbs or salawikain. Iba po yung salawikain, sasawikain at sa kasabihan. Okay? I-search nyo po yan. So, Proverbs, ito yung mga philosophical and metaphorical statements na we can use as a guide in life. And you can actually learn that from daily life experience. So, ano bang gamit? For the Philippine literature in pre-colonial, ano bang gamit nila? Aside sa oral or gamit ang bibig, Unang-una, gumagamit sila ng dahon. Mostly dahon ng saging, di ba? Yan yung ginagamit ni Rizal nung kabataan pa. Gumagamit sila ng saging. So may may tradisyon sila or nakasanayan na magsulat sa dahon ng saging. Wala pa kasing papel noon. Wala pa. Hindi pa sila marunong. So something like leaves and then barks sa trees, so bamboos, makakasulat ka dyan, di ba? Green yan. Try mo sulatan yung green part, di ba? Pwede kang makabuo ng letra. Just scratch it. And then mud or clay, di ba? And then jars. And then also we have pointed metal, sticks, knives as pens. Yan ang gamit natin panulat. And nature's paper, yan yung kadalasang gamit ng mga pre-colonial Filipinos. Okay, destruction of records. Ito na. Di ba alam nyo na to? Yung leaves, bark, tsaka epics, legend, folk song, riddles, proverbs. Ang ginawa nila guys sa mga nakasanayan nating pamumuhay at literatura ay dinestroy po or sinunog. Yan, yung mga tangible lang tangible. Sinunog po nila dahil ang mga ito daw like epico, legendary, like Maria Kiling, ano pa dyan, mga examples dyan ay kagagawa daw or it is works of the devil. Hindi po yan maka-Diyos. Yan yung inimput or ginaslight nila yung mga Filipino na yung ginagawa nyo ay hindi gawa ng Diyos. Gawa yan ng mga demonyo. Ganyan. Kasi mahilig sila sa paganism Alam niyo yung paganism? Yung ang dami nilang Diyos. Diba? Try to learn about legends. Yung Tungkong Langit. Epic ni Hudhud ni Aliguyon. Diba? Hudhud is Ifugao. Biag ni Lamang isa Bicol. Okay? So many, sabi nila, that is works of the devil. Hindi yan totoo.
Oh, pati yung mga kapatid natin Muslim, darangan. Hindi yan makajos. Yan yung paniniwala nila. So, yung ginawa nila, sinunog nila, at saka, nag-cultural loss tayo. Nawala sa atin ang mga tangible na evidence of our pre-colonial culture and literature. Ang tawag po sa mga sumira ng mga kagamitan natin or literatura noong pre-colonial is mga conquistador. I doubt na dito nanggaling ang conquistador. Hindi pala, iba naman yun. Conquistadors, ito yung mga Espanyol, no? Na nanira ng mga written literature. When I say written literature, ito po yung nakasulat sa alibata. Alibata ang paggamit. Alibata is our alphabet. Mama-mention natin yan later on. So, syllabaries of Mindoro yan guys. Mindoro, mangyan ang Tagbanwa of Palawan. Yan po ang mga nag-survive. Mga kabilang lang yan sa nag-survive, no? Bakit ma'am, bakit hindi sila bakit nakasurvive sila? Bakit hindi sila nasali sa pagsunog or pag-destroy ng mga Espanyol sa mga literatura natin? Well, masyado silang malayo guys. Imagine nyo, Palawan pa, ang mga taga-Tagbanwa tribe. No, hindi sila mabukid yan sila masyado. Dadaan ka pa ng 5 bundok, 5 dagat, 5 sapa, 5 ilog. Ano pa yan, you name it. So, masyado silang malayo at hindi na sila ma-access ng mga hindi na sila ma-access ng mga Espanyol. Subukan niyo pumunta ng Bukidnon, guys. Ewan ko lang. Malulula kayo sa kalalaki ng mga lalaki ng mga bukirin. Hindi nyo kaya kung hindi mo alam yung pasikot-sikot ng bukid, mawawala ka. So, hindi nila kaya. And then, ayan, we also have the reason kung bakit is slow lacking public education system. Kaya these examples of tribes focus only in their literature. Ayan, pre-colonial. Dito naman tayo sa strategy. Aside sa pagsunog ng mga pre-colonial evidence natin or documents natin, hindi agad nawala yung pre-colonial traditions or culture or literature sa atin. Bakit? We still rely on the oral tradition. Kahit sinunog nila yung stories natin noon, nung hindi pa sila dumating, nag-rely ang mga Filipino sa oral tradition. Ang ginawa nila, nagkukwento-kwentuhan sila. And that's why, yung mga kultura natin noon na hindi pa nawala agad. Anong ginawa ng mga Espanyol para mawala ito? Pinalitan nila ng Passion of Christ. So sabi nila, ito na lang paniwalaan nyo. Bakit? Yan na. Ito yung appeal nila sa Panginoon. Superior magic ito. It sounds like I'm dissing the Christianism, no? Even though I'm a Christian, I don't have any. No, you guys hear me out. I don't have any violent reaction towards Christianism. I'm actually glad, no. It's just the use, no, ang paggamit ng mga Espanyol sa religion ng Kristyanismo. Yun yung masama. Yun yung masama po. Hindi po masama yung Kristyanismo for me. Hindi po masama. So, yung paggamit ng mga mananako po yung masama. So, ginamit nila itong yung promise of eternal life and democratizing power over death. Kapag namatay ka pero isa kang Christian, huwag kang mag-alala kasi mapupunta ka sa eternal life. Magkakaroon ka ng eternal life. Hindi ka mamamatay. Hindi ka masusunog. Ayan. So, yan po ang Passion of Christ. Ayan po pinalit nila sa oral traditions para mawala na sila. Hindi na maibalin yung tingin nila sa Passion of Christ na hindi na sa pre-colonial. Next is role of literature. Kailangan natin itong i-discuss, no? Ang role of literature po is unang-una, catalyst of change po siya, no? Ito po ay gamit upang magbago ang isang bayan at kung ano pa ang gusto mong magbago. And then, tool for awakening Filipinos. Of course, ginamit nila yan para maghasik ng lagim dito sa mga Espanyol na nanakop dito sa Pilipinas. And then, predecessors of future work. So, ito na po yung ginagamit. Literatura na po ang ginagamit natin onwards, no? Onwards. Okay. Dito na tayo sa Christian doctrine. So,
Christian doctrine. Hindi pa tayo nagsutalk about ng doktrina Kristiyana, but this is the English version. So, again, describe ko lang, Christian doctrine is all about religious practices. No? When it comes to Spanish language naman, mostly ito talang kagamitan ng mga tao dito, even all the Filipinos, no? Ito na yung ginamit nila for the literary. Ito yung nag-dominant, no? And contributed many words. Pero meron pa rin tayo nag-exist, no, ng mga lengguwahe. Ang medium or lengguwahe na ginagamit natin is trilingual. Ano po ibig sabihin ng trilingual? Well, nandyan na yung mga Castilian, no? Mga Espanyol language, Spanish language, nandyan na yan. Hindi po nawala yung Tagalog at saka hindi naman nawala yung local dialects, no? Ma'am, ano ibig sabihin ng local dialects? For example, Kapampangan. Nandun pa rin sila. Meron pa rin Kapampangan na dialekto. Halimbawa lang yan, no? Again, when it comes to literature naman, in printing, yung alibata, yun, yung ginagamit natin noon, it is actually called Malayo-Polynesian alphabet, no? Sa mga karatig bansa or islands. Pinalitan po siya ng Roman alphabet. So, ang Spanish po ang nag-introduce ng Roman alphabet, no? So, dyan na yung pumasok yung mga Spanish language, no? Na plato, yan ang pagsulat ng plato. Kutsara. Plato is ano pala, no? Spanish word. Kutsara, la mesa, la. Tapos mesa. The mesa is the word table. Pero yung la is actually, nag-aral ako ng Espanyol yung high school pa ako. I think that is the. Feminine to. The la mesa. Yan. Cubiertos, mga kitchen utensil, kalesa, platito, maliit na plato, casa fuego, tinatambayan, and many more. European legends naman tayo. Ito lang isang overview sa magaganap na discussion later on. What time na? 97. Okay, let me finish this in 3 minutes. European legend tradition naman, ito yung assimilated into songs, corridos, or moromoros. So when you say European legends and tradition, dyan na nakapaloob yung corridos or octosyllabic poem, awit or songs, recreational play, ito yung duplo, moro-moro, zarzuela, at saka juego de prenda. So pag marinig niyo yung apat na yan, at marami pa actually, karagatan, ano pa yung mga play. So yan, galing po yan sa European metrical romance. So, yung corrido, wala tayong corrido noon. We just have epics, diba? Kinakanta din yung epico, pero it's different between the awits. Bigyan ko kayo ng example. Yung epico is the way it performs, no? Makinig kayo. Ang pagpe-perform ng epico sa mga indigenous people, mga kapatid natin sa sa bukid, they actually sing it. No? With the drums, the gongs, what you call that. Mga ganon. Wala akong example, but kinakanta po ang epico, okay? Ang awit naman, okay, ang example ng epico is Hinilawod, no? Hinilawod. Sa awit naman, ito na yung dumating ang mga Espanyol. So, example lang, is Florante at Laura. Isa tong awit, okay? Okay. Speaking of European metrical romances, when you say metrical romances, ito yung pagsasadula, no? Recreational plays. Speaking of that, isa na dito si Jose de la Cruz. Ayan, isa siyang tinatawag na Master of Comedy or Komedya. So, marunong siya sa corridos and awits, duplo, moro-moro, what you call that. No, 1746 until 1829. Ngayon, siguro namatay na siya ng 1829. Ancient literature naman, ang ginawa nito is ayan. So, ancient literature, and I don't think that is called ancient literature. Yun lang natin. Makinig na lang kayo. Yung ibig sabihin po dito na part is yung pag-translate ng Spanish literature to
Spanish actually to. Spanish. Yan. Alam niyo bang ginagawa ng mga Filipino noon? Magta-translate sila ng mga Spanish or di kaya mga complicated narratives. For example, Lives of Saints, religious books, prayers, Psalm, Marian hymns, Passion. So, yan yung mga mention ko ngayon ay mamention natin sa mga libro na nailimbag dito sa Pilipinas during the first or early colonization era. So, mamention po yan dito, no, later on. Again, mind you, meron pong nagtatranslate ng mga Spanish ancient literature para mostly for the agenda of conversion, no, from paganism to Christianism. Yan po yung agenda nila sa pagta-translate. Pero Filipino sila, pero nakakaintindi ng Espanyol. And in the grammar books, you also have lots of grammar books, guys. In Filipino language siya. Kaya masasabi mo, hindi namatay, hindi na ignored, hindi na neglect ang Filipino language during Spanish. Meron pa rin nagsasalita ng Filipino language, especially those who are not capable enough to study education of the Spanish colonizers. Kasi mga mayayaman lang nakakapag-aral. So when it comes to printing presses naman, mind you, ang nakaka-handle lang po ng printing presses is mga church. That is why most of the published books is mostly about religious themes. Okay? Hawak po ng mga religious orders ang printing press until 19th century po. So, ayan. So, kaya, mostly na libro na naililimbag is mga religious po. So, ito namang periodicals. Ito po yung mga tao na nag-gain ng religious tone. Periodicals is yung may bosses na all about religion. So, is that 30 minutes na? Okay, 32 minutes. So, let's move on to the first books. Ito naman yung napaka-importante. And I'm also excited to share with you guys kung ano yung na-search ko at ano yung mga ka-exciting na mga information about the Philippine literature, no? Philippine literature pa po tayo, tapos na tayo sa pre-colonial, nasa Spanish na po tayo, which is I'm very excited. And not later on, magdi-discuss na tayo, I will create a revolutionary propagandist literature. Ito na yung sinabi na ng mga Pilipino, okay, I had enough. This is enough. Enough is enough. Yan yung sinabi ng mga Pilipino. Marunong na mag-English ang mga Filipino. No, I'm not saying na marunong mag-English ang mga Filipino, but that's the thought. That's the thought na ayaw na namin maging puppet ng mga Espanyol, no? Maging alipin sa sarili nating bayan. So anyway, ito po, ikukwento ko po sa inyo kung gaano kasalbahe, kung paano tayo inikot ng mga Espanyol. Unang-una, we have the first book, Doktrina Kristiyana. Ay, lumalabas to. Kailan po ito nailimbag? 1593. Kailan ba dumating ayan, I have to stop na pala kasi we have errands to do. Anyway, I have to stop. Dumating na yung mother ko. Excited po naman ako. Anyway, we'll continue this tomorrow. Sureness, may mga revolutionary na tayo kasi gagawa ako. Natulog kasi ako kanina. Busy. Sorry about the word. Anyway, bye. Bye everyone.